super typhoon na si Uwan bahagyang humina matapos makalapit sa baybayin ng Catanduanes. Bakit ganon? Samantalang nasa category 4 na super typhoon ito kanina. Alamin. Tropical Cyclone Wind Signal number 5 nakataas pa rin sa bahagi ng Catanduanes at ilang areas ng hilagang parte ng Camarines Sur. Bagamat kay Pag-asa nakataas na ang Metro Manila sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3, pero sa unofficial TCWS nakataas lamang Metro Manila. Na inaasahan naman o posible na itong maglandfall either Baler Aurora o Di Baculaw sa Aurora mamayang gabi. At mga lugar na tatawirin ni bagyong si Uwan tatalakayin. Kaya bukod sa storm surge, inaasahan ang malawakang pag-ulan na ngayon sa halos entire ng Luzon hanggang Visayas. At binabantayang convergence na natili na lamang as tropical wave. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, November 9, 2025. Ang oras sa ating boss 5 may umaga ay alas 11:40 na ng umaga. Kaya nga po ng report natin kahapon, simula nga po kahapon ng hapon o gabi ay unti-unti na nga pong makakaramdam na tayo ng unti-unting pagsungit ng ating panahon kabilang na ang Metro Manila at halos entire ng Luzon ay mababalutan na ngayon ng kaulapan nitong si Bagyong Uwan o Super Typhoon Uwan ay magdululot ngayon tayo ng mga unti-unting pag-ulan na ngayon at asahan ang matindi at pinag-iingat ang mga kababayan natin sa bahagi nga po ng Bicol Region, lalo na dyan sa bandang Camarines Sur at Catanduanes na kasalukuyang hinahagupit sila ngayon ng matinding storm surge dyan at very extreme rainfall sa area na yan ng Bicol area. So, as time goes by po, within 36 hours po yan to 44 hours o 48 hours ay inaasahan po ay babagtasin ito mula Bicol at maapektuhan tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal kabilang na ang buong Southern Luzon, Metro Manila at entire Northern Luzon na po yan. Didiscuss natin isa-isa yung mga areas na aabutan ng mga iba't ibang Tropical Cyclone Wind Signal depende sa galaw nitong si Uwan. So makita natin sa ating Doppler radar imagery ang malawakan na ito ng tubig ulan na dala ng Doppler radar imagery. So tingnan natin, hopefully very functional yung ating Doppler radar ngayon sa mga stations ni Pag-asa. So makita natin ang universal blue color, ang grabe, ang heavy rain to almost very extreme rainfall dito sa may bandang Bicol region. So makikita nyo po dito, antayin natin mag-reanimate. Naglo-load pa po kasi yung images. Yan, so makikita ngayon sa Doppler radar imagery ang grabe ngayon ng ulan ang naranasan dito sa parte nga po ng Catanduanes hanggang dito nga po sa buong area na ito ng Camarines Sur hanggang Camarines Norte na po. Ayan, umaabot na yan sa halos mahigit 80 to 110 millimeters ang estimated na precipitation rate dito o total rainfall. So mag-accumulate yan probably hanggang sa mahigit 200 millimeters ang magiging accumulated rainfall po dyan. So kitang-kita po ang very extreme rainfall na ngayon ang umiiral dito nga po sa ilang bahagi nga po ng Camarines Sur. So umaabot na rin sa may bandang Camarines Norte yung malawakan na ito ng extreme rainfall. So ingat po sa storm surge, asahan po natin ang malawakang storm surge yan sa buong baybayin na yan ng Bicol Region hanggang Northern Samar po yan. Yan. Kabilang na ang parte ng Legazpi, Sorsogon sa extreme rainfall na rin kasama na ang matinding bugso ng hangin. So mapapansin natin mula Catanduanes at yung area na kung saan ay ito yung pinaka-sentro ng mata ng bagyo. Yan, i-high quality natin. Makikita nyo po yung pinakamata niya. Ayan po ay natatanaw na ng Doppler radar. Yan, so kung gagamitin ng CMMS mamaya, makikita natin yung malawakan na laki ng mata nito. So ito po yung pinakamata, kitang-kita na po natin halos
mukhang patawid na ito palayo ng bandang Catanduanes. So babagtasin na nito ang karagatan dito ng Bicol patungo sa direksyon nga po ng Aurora. So ganyan ang magiging direksyon niya, pa west northwestward pa rin. So ang buong area na yan ay makakaranas po tayo ng bugso ng hangin kasabay po ng matitinding mga pag-ulan po, lalo na dyan sa bahagi nga po ng Quezon Province, Laguna, Quezon Province, pataas na ng bandang Aurora, yan, yung area na yan. Kasi kay Pag-asa, Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang nakataas daw dyan. At sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 naman daw kasama ang Laguna at Metro Manila. Ayon yan kay Pag-asa ha. So double check na lamang sa official na Tropical Cyclone Wind Signals na itinataas ni Pag-asa. Pero kasi dito sa amin sa Caloocan, halos Tropical Cyclone Wind Signal number 2 lamang ang katumbas dahil kasalukuyang hindi pa kami nakakaranas ng matinding bugso ng hangin. Although ang atmospheric pressure base sa aking weather station 995.7 hectopascals na ito. So malinaw lamang na nasa super typhoon, malapit ang super typhoon sa amin sa Caloocan. So magdedepende yan sa quadrant dahil pinaliwanag ko na po makailang beses na ang parte nga po ng pinaka lower left ng bagyo ay medyo magiging mas mahina dito sa parte nga po ng Calabarzon kasama na ang Metro Manila once na nakarating na ito dito sa malapit sa bandang Aurora, yung pinakamata ng bagyo. Since sa ngayon ay hindi pa umaabot sa may bandang Aurora, nasa may bandang Bicol region pa po yung sentro ni Uwan, kaya medyo malakas pa po yung descending na sa pangalawa sa pinakamalakas na makakaranas tayo ng matinding pag-ulan. Although hindi mapapansin natin dito, hindi masyado ramdam ang matinding ulan. Ang mas matinding ulan nararamdaman nga po dito pa rin sa Bicol region hanggang bandang Sorsogon. Yan, makikita dito sa Doppler radar, malakas ang concentration ng ulan dito pa rin sa may bandang Camarines Sur pa rin, pababa ng Legazpi at Sorsogon. Kung mapapansin niyo dito sa may bandang upper left, may heavy rain pero hindi ganun kalawak o kadami ang dami ng buhos ng ulan hanggang dito sa Metro Manila. Mapapansin nyo po dito sa Metro Manila ay medyo bluish pa lang o light blue. Ibig sabihin mga light to moderate pa lamang ang mga buhos dito sa bandang Batangas, Bulacan, Metro Manila at ilang parte pa rin ng Laguna area. Yan, hindi pa ganun katindi ang buhos. Pero as time goes by nga po, habang lumalapit ang sentro ni Uwan, unti-unti tataas ang pagiging buhos ng ulan natin sa Metro Manila. Within 48 hour na po, SWAT time na po yan. So anong basehan natin na SWAT time? Makikita natin dito sa ating 6-hour accumulated SWAT. Mapapansin nyo po ang lawak ng sakop within 6 hours. So hanggang bukas po ito, ayan. So hanggang bukas po ng November 10 ng umaga, ayan, ang inaasahan nating within 30 hours accumulated rainfall po yan. Ito po yung magiging hitsura niyan. So makikita nyo po natin ang ulan, pati ang Metro Manila, inaabot na rin tayo ng more than 150 to 200 millimeters na ulan according dito. So unti-unti sa loob ng 30 hours, unti-unti tataas ang buhos ng ulan natin sa Metro Manila. Palaki ng palakas yan hanggang sa pumalo sa 150 mm at mahigit sa 200. Ito yung red, kulay red. So kung titingnan sa legend, starting 200 pataas na milimetro ang buhos. Abot dito kasama na ang buong Bulacan, Nueva Ecija, umaabot sa ilang parte ng Central Luzon ang matinding buhos ng ulan, more than 200 mm to 300 mm, lalo na sa Nueva Ecija. So sa mga taga Nueva Ecija hanggang Aurora ay kayo po ang aabutin ng matinding ulan sa loob ng 30 oras. Kasama na ang Metro Manila, dyan sa bandang Hilaga. Kasama na ang Caloocan, Quezon City area, And then the rest, bumababa sa within 100 mm ang total rainfall. Pababa na yan ang buong Bicol region na po at Mindoro. So yan po yung maging accumulated rainfall natin sa loob ng 30 hours. Kaya sa mga kababayan natin hanggang Central Luzon, asahan ang hihigit sa 200 mm at posible pang mabot ng more than 300 mm lalo na sa malapit sa sentro kung saan nakataas ang possible tropical cyclone wind signal number 5
pati ang Nueva Ecija mamayang gabi. So mag-ready po tayo mga folks. Ito po yung malinaw na data mula mismo sa MSLP at SWAT. Accumulated rainfall mula mismo kay GFS na processed ni Pag-asa. So makikita po malinaw po yan So ito po yung bugso ng hangin sa loob po ng sa loob po ng 10-minute average o 10-minute accumulated ng animation nito. So hanggang within 24 hours na wind gust, yan. So malamang nakataas sa tropical cyclone wind signal number 5 mula Catanduanes, and then abutin ang dulong-dulong bahagi na ng Camarines Norte, Polillo Islands, then the rest of Aurora. Yan, nakataas na yan. Malamang tropical cyclone wind signal number 4 or 5 na yan. Mga anong oras to? Mga hapon, mga alas 4. Then bandang alas 5, ito na siya. Then pagpasok ng bandang alas 5 hanggang alas 6, ito na, unti-unti nang tataas ang tropical cyclone wind signal sa buong parte nga po ng Aurora, all the way kasama na ang Central Luzon yan, hanggang extreme Northern Luzon na. Mga bandang hapon na talaga kayo makakaramdam ng mas malupit na hangin. So sa ngayon ay nandito pa lamang kasi ang sentro niya sa may bandang Catanduanes. So hindi pa, nakataas pa lang sa tropical cyclone wind signal number 3. Yan, tropical cyclone wind signal number 3 ang bandang Aurora pa din sa may bandang Northern Luzon. Pero mga tropical cyclone wind signal number 3 or 4 dito na sa may bandang Polillo Islands, and the rest ng bandang Bico region ng Camarines Norte hanggang Camarines Sur. Pero paglapit dito sa may bandang dulong bahagi ng Camarines Sur, umaabot na sa tropical cyclone wind signal number 4 or 5 yan. So habang pumapalo ang kada isang oras, tumataas unti-unti ang tropical cyclone wind signal number dito sa dadaanan nga po ng bagyo sa pataas ng Northern Luzon. So inaasahan natin pinakamataas na abutin natin sa Metro Manila, tropical cyclone wind signal number 3. Yan ang expected natin. So depende na lamang sa galaw ng quadrant kung lalaki yung sakop ng malawakang ulan. Pinakita ko na nga po sa inyo kanina yung 24-hour na SWAT. Yan, 24-hour or within 30 hours SWAT, aabutin pa nga ng malakas na buhos ng ulan, matitinding almost extreme rainfall ang ilang bahagi sa Metro Manila, lalo na dyan dito sa Caloocan, Quezon City, pataas yan. Yan, base dito sa accumulated rainfall ay naglalaro sa 150 to more than 200 mm nga po ang inaasahang buhos ng ulan sa loob ng 30-hour ayon dito sa accumulated rainfall ngayong araw po hanggang mamayang gabi. So malinaw yan dito mga poksa. Ayan, nakitang-kita naman po ninyo yung accumulated rainfall na may 10-minute wind pa nga daw. So makikita dito, ang linaw-linaw naman, mga alas 2 ng hapon ay ramdam kabilang na ang Metro Manila ang grabe ng bugso na rin ng hangin. At accumulated rainfall, napapalo nga po 50 to 70 mm naman yung accumulated rainfall. So yun po yung every 6 hours, at yung SWAT naman, ang continuous rainfall ay posibleng nga po umabot sa 100 to 200 mm mahigit ang ilang parte ng Metro Manila. Yan. Mag-ready po tayo mga folks. So, sa ngayon makikita dito sa actual ng real-time ng Doppler radar ay kasalukuyang grabe ang extreme rainfall ngayon dito sa may bandang Bico region. So, malinaw naman po dito. So, diretso agad tayo sa ating dashboard muli. Ay ang pagkulog at pagkilat ay nakikitaan na po dito sa may bandang extreme northeast na Luzon. Ayan, yung pinaka-ring na kung saan ang pinaka-outer ring band ng bagyo na kung saan ay nagsasalubungan dito yung medyo mainit na temperatura at malamig at nagkokos siya man ng malawakang localized thunderstorms. So titingnan natin ngayon ang real time ng lightning strikes. So base na rin sa real time ng aking lightning detection system sa Caloocan as of 11:54 AM, ang bilis ngayon na nadagdagan ang mga lightning strikes. At kung titingnan natin dito is marami o nasa around 370. Antayin natin mag-load yung 100 plus minutes just in case. Pero nasa 370 lightning strikes po ang bilang na ngayon dyan sa may bandang Cagayan sa Baybayin. Extended na yan dito sa paligid po ng Burnham Rise at outer 461.
So, ang pinakamalapit sa kalupaan ng Luzon ay 370 ang bilang ng pagkidlat. At kasalukuyang tuloy-tuloy ang may mga pagkidlat dyan sa may bandang Cagayan, sa Baybayin, ay hopefully ay suspended muna ang pagpapalaot ninyo. Delikado po pumalaot ngayon dyan dahil grabe po ang storm surge na umaabot dyan. Mula sa amin sa Caloocan, malayo pa naman ang range, 353 km ang layo mula sa amin sa Caloocan, pero makikita natin ay tuloy-tuloy ang detection ng triangulation mula dito sa may bandang dulo ng Cagayan Valley. Hindi nagfa-function yung ating signal, yung pinaka real-time flash ng signal, pero may backup tayo niyan. I-click nyo po dito, makikita nyo yung direct flashing ng ating detector. So, ayusin pa natin bakit hindi gumagana. So, i-click nyo po yan, yung aking detector number. Ayan, makikita nyo po yung pinaka last signal detection. So, mapapansin natin, very active ang ating lightning detection at very favorable ang range. Makikita natin dito yung frequency. Yan, yung frequency fluctuation. So, makikita po natin ang signal mula sa mismong device ng sa amin sa Caloocan. Yan. So, tuloy-tuloy pa rin yung active ng flashing ng ating reception. So, kung titingnan natin dito ay napakataas ng counts per hour natin mula pa kahapon. Yan. So, nasa 2,819 ang total lightning strikes na nadedetect ng aking lightning detection system within on past 24 hours. Yan po yung bilang. So, malinaw yan mga folks. At ayusin uli natin yung video shot. Ayan, makikita natin. Ay ito nga po, malapit sa kalupaan ng Luzon, 370 po ang inner lightning strikes ang nadedetect. So mag-ingat po ang lahat dyan sa may bandang dulong bahagi ng Nodo Luzon, ay asahan ninyo po sunod-sunod ang mga aktibong lightning strikes ngayon dyan. Sa ating current conditions, overcast, gloomy tayo ngayon, medyo drizzle and medyo windy ang umiiral na ngayon dito sa amin sa Caloocan. So far, hindi pa naman ganun katindi at pati ang pag-ulan. At least nagmo-moderate na ang buhos ng ulan namin sa Caloocan, naglalaro sa 14 to 20 mm ang rainfall velocity. Unti-unti, lumalakas na ng lumalakas ito at kasalukuyan nasa 7.5 mm pa lamang po ito. Sa bugso ng hangin, pinakamalakas pa lamang na nare-receive ng aking aparato, pinakamalakas na ay 40.7 km per hour. So mapapansin ninyo, yung tropical cyclone wind signal, pasok siya sa tropical cyclone wind signal number 2 imbis na tropical cyclone wind signal number 3. Pero again, sundin nyo pa rin ang official advisory ng tropical cyclone warning signal ni Pag-asa para sa official po Kasi yung aking analysis o yung actual detection ng real time sa aking aparato at sa aking tropical cyclone sector, malayong-malayo po yan kay Pag-asa. Sobrang layo. Kasi nasa tropical cyclone wind signal number 1 pa lamang ang Metro Manila, samantalang kay Pag-asa, tropical cyclone wind signal number 3 kaagad. Kaya para maiwasan, sundin nyo lamang po ang kay Pag-asa for official advisory nila. Yan po ang lagi nating sinasabi para maiwasan ang medyo questionable. Para sa hindi po maging question sa inyo, sundin na lamang po ninyo yung advisory ni Pag-asa. So medyo unti-unti nagkakaroon na ng windy sa Metro Manila. So alam na po ninyo ang gagawin. At sa mga kababayan natin sa mas makakaranas ng matinding bugso ng hangin, lalo na dito sa paligid na ito ng Aurora hanggang Bicol region. Kayo ngayon ay nasa high risk areas ngayon sa maghapon. At unti-unti, tataas na ng tataas ang high risk sa buong Nodo Luzon, mula Central Luzon, pataas na yan ang extreme Nodo Luzon, mamayang hapon hanggang mamayang gabi po yan, tuloy-tuloy. So, tumataas na po yung high risk sa inyo dyan sa area, mag-iingat po at so far ay dapat mag-evacuate na po sa mga alam na po ninyong very delikado ang area ninyo. So, wag sana maging matigas ang ulo para maiwasan po ang matulad sa Cebu na halos mahigit 200 na raw ang nasawi. Meron pa nga daw hanggang ngayon ay hindi pa nahanap na mga nawawala. So, yun nga po ang very concern natin, lalo na mas malakas itong si Bagyong Uwan kumpara kay Tino. So, yun po ang dapat nating i-concern natin. Wag na po muna isipin natin yung mga ari-arian natin. Importante po ang buhay, mga folks.
Sa lowest temperature na tala, naka-weather station, kanina 5:46 AM, nakapagtala kami ng lowest of 23.9 degrees Celsius. Kahapon, ang highest air temperature sa amin, 31.6 degrees Celsius na, kahapon ito ng hapon at 2:44 PM. Ibig sabihin, agad-agad ay bumaba agad o gradually na bumaba agad yung heat index sa amin, although nasa 43 degrees Celsius po ang pinaka-highest heat index namin kahapon. At since napaka-saturated po ang buong Northern Luzon, so tingnan natin sa parte ng Mindanao kung mataas pa rin ba yung kanilang heat index. Pero sigurado naman mababa rin yung kanilang heat index dyan. Pero double check natin. Kasi dito sa Luzon, alam natin ay malabo na magiging mataas ang ating heat index. Bugso ng hangin at ulan ang magiging mataas sa atin. Sigurado yan. At diretso agad natin sa may bandang Mindanao kung mataas ang heat index sa kanila. Well, kung double check natin sa bandang Davao ay pumapalo sa 43 degrees Celsius po ang inyong heat index dyan. So mukhang kayo ang medyo may maalinsangan na panahon at hot humid. Pero gradually pagdating ngayong hapon, ay bababa rin kaagad ito. Pero medyo mataas dahil lumagpas ng 40 degrees Celsius ang inyong heat index. So mukhang maaraw sa inyo at maalinsangan dyan. So kayo po sa may bandang Mindanao ang medyo mataas ang temperatura. Dito naman sa may bandang Zamboanga Peninsula, mapapansin natin dito medyo mas mababa. Malamang dahil po sa inflow ng monsoon trough na binabaltak nitong si Bagyong Uwan, ay nagkakaroon tuloy ng maulap na yung paporin dyan sa timog kanluran ng bandang Zamboanga. Kaya medyo makulimlim kayo at hindi gaano matindi ang inyong heat index. Hindi kagaya dito sa may bandang Davao Region. Medyo mas mataas ang alinsangan. Kung itatabi naman natin sa PX16 past 24 hours, ang Puerto Princesa may pinakamataas na air temperature na 32.7 degrees Celsius, although comfortable pa rin itong maituturing. Sa lowest temperature sa Baguio, bumaba sa 16.4 degrees Celsius ang kanilang lamig. So bumaba ito, mas bumaba ito, hindi kagaya kahapon. At sa Inulan ay nakatotal sila ng 63.4 mm ang Birac Catanduanes. So tingnan natin ang most of Visayas at Southeastern Luzon kung gaano karami ang naging ulan sa kanila. So mula Birac Catanduanes 63.4 at Catbalogan ay 62.2. So mapapansin natin, pumasok po dun sa forecast ng GFS na naglalaro sa 50 to 100 mm ang accumulated rainfall sa kanila. Ewan lang natin ngayong araw. Ito po yun past 24 hours kahapon. So tama yung forecast ng GFS naglalaro sa 50 to 100 mm ang inaasahang accumulated rainfall sa maghapon. Pero dito hindi umabot ng 80 mm, so at least pasok doon sa forecast ng accumulated rainfall na nireport ko sa inyo kahapon. Hanggang Catbalogan na po yan din, Catarman sa may bandang Quezon. So mapapansin nyo, ngayong araw asahan mas mataas yan. Posibleng umabot yan sa mahigit 100 mm, which is pasok na naman yan sa pinakita ko sa inyo dito sa forecast, yung accumulated rain, yung accumulated rainfall po. Yan yung accumulated rainfall na yan. Ayan, kitang-kita naman po. So tama naman yung forecast kahapon. Ngayon, dahil tumaas na po, asahan natin tataas din ang bilang niyan. Lalagpas na yan sa 180 to 200 mm ang expected total rainfall niyan dito. Bukas yan pagka lumabas ng bilang niyan. Ngayon ito pa lamang yung nasa 63. So malinaw lamang po na malawak o matindi ang pag-ulan natin sa maghapon. So sa Inulan po, ang Birac Catanduanes nakatotal sila ng 63.4 mm. Sa amin sa Caloocan kahapon ay wala, light drizzle rain lang kami. Ngayon lamang kami makakaranas ng matinding ulan na naman. Sa ngayon ay 7.8 mm pa lamang po ito. Naglalaro pa lang sa light to moderate ang buhos ng ulan sa amin base dito sa aking weather station sa Caloocan. So malinaw naman yan mga folks. Sa ating outside humidity, 94%, well, very saturated tayo. Common sense na po yan. Tumaas ito ng 1% since last hour. At ang ating barometric pressure, napakababa sa 997 hectopascals. Ibig sabihin, malapit sa Metro Manila ang sentro ni Bagyong Uwan. So 997 hectopascal. So kung titingnan natin dito sa MSLV, makikita natin ang range dito sa Metro Manila naglalaro 996 hectopascal. Sa aking weather station, 997 hectopascals. Ibig sabihin, halos eksaktong-eksakto dito sa forecast ng ating 24-hour MSLP. Sakop ang Metro Manila. And then, malapit sa gitna,
nasa 986 to 982 hectopascals at mula sa pinakasentro nito ay naglalaro 966 to 974 hectopascals. So mapapansin natin yung range na umaabot sa Metro Manila ay naglalaro sa 996 hectopascals, which is tamang-tama sa actual at real-time reading natin sa aking weather station sa Caloocan na 997 hectopascals, and steady ito since last hour. So tugmang-tugma at tumama naman yung forecast nito na ni Pag-asa at GFS. Actually, yung data ni Pag-asa na pinaprocess nila ay galing mismo kay GFS. So ayan, Global Forecasting System, yung data. Si Pag-asa lamang ang nagpo-process and then sinishare nila ito sa kanilang web server. Na which is pinaprocess naman natin para mapag-aralan natin yung pinaka-animation at yung pinaka-seek time niya. Yan, nakikita natin yung actual na forecast at yung real time na halos magkaparehong-pareho. High tide, low tide status, minimum low po tayo. So low tide po tayo ngayon, pero asahan ang matinding alon. So tingnan po natin yung wave, yung mean sea level height gamit ang ating global assessment monitoring for significant wave height. So delikado na pong pumalaot ngayon sa baybay na po ito ng Luzon, umaabot ng 1.25 at sa iba ay pumapalo pa ng hanggang 4 meters to 6. Base na lamang dito sa pinaka-legend. Yan, yung pinaka-legend, yung ibang output ni Pag-asa ngayon. Yan, makikita natin ay delikado pumalaot sa buong eastern side ng Luzon hanggang southeastern Luzon. Ito yung sentro niya. At umaabot sa mahigit 2.5 meters to 4 meters ang taas daw ng alon. Ayan, so delikado totally. Maging sa bahagi ng kaluran ng Nodo Luzon, delikado po. So damay na ang ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Totally delikado pong pumalaot dyan. Hopefully walang maglalakas loob na pumalaot dahil napakadelikado despite na low tide po tayo ngayon. Buti na lamang medyo low tide po tayo kaya yung posibleng pagbaha dyan sa Bicol region ay hindi ganon katindi o hindi mabilis ang pagtaas ng mga ilog ninyo dahil low tide naman po tayo ngayon. Ayan, minimum low tide po tayo, so maganda pong pagkakataon yan na at least hindi mabubulaga tayo ng matinding pagbaha. So moderate pang ating air quality, 61 index, moderate po. So magmas na lamang po tayo sa mga sensitibong mga baga. At sa ating almanak ay sumikat ang haling araw kaninang 5:54 AM at tulubog po ito mamayang 5:25 PM. At ang ating warning gibbous na po, 93%. Yan, so tanghali na po at magmo-moonrise po ito mamayang gabi, 9:05 PM. At bukas naman ito ng 9:37 AM, lulubog na ng umaga. At sa local weather outlook natin, para ngayong linggo hanggang Lunes po bukas, automatic suspendido na ang klase natin yan, panigurado hanggang bukas ng Lunes. So, matik na yan, suspended na malamang ang klase niyan bukas. Pati sa mga government departments, malamang suspendido lahat yan hanggang bukas. So, maulap po ang hipapunin natin, very stormy tayo ngayon. So, eksakto rin sa forecast. So today with storms daw, well, as usual naman, may bagyo talaga tayo. So very stormy po tayo maghapon at 100% chance ng pag-ulan. Very extreme rainfall ang asahan natin ngayong araw hanggang bukas ng Lunes. So expected dyan mga folks. High sa lowest temperature expected 27 to 29 degrees Celsius, mababa dahil very saturated nga po tayo. And lowest temperature expected, pinakamababa 23 to 26 degrees Celsius. So matik na yan. At mula sa ating local weather advisory, although late na po ito, so hindi na natin i-report dahil pumalo na po ang 12 o'clock ng hapon. So sobrang late o sobrang exaggerate kung babasahin pa po natin yan mga folks. So diretso agad tayo sa ating weather analysis gamit ang ating satellite imagery. Yan, makikita po natin dito sa pinaka-satellite imagery ang malawak na to na sentro. Kitang-kita po ang mata ng bagyong si Juan. So, tingnan natin agad ang heavy rain potential. Halos entire ng Luzon, sako po ng very heavy rain potential. Hanggang sa dulo na yan, extreme Northern Luzon, mula Mountain Province, Cagayan Valley, Mapa Ilocos Sur man yan, La Union, Benguet, Nueva Ecija o buong Central Luzon, kasama na ang buong Metro Manila,
Calabarzon at buong Bicol region na yan hanggang Eastern Visayas. So entire po yan ng Northern Luzon, pababa na yan ng Visayas. Hanggang dito sa may bandang Palawan, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Puerto Princesa hanggang Batarasa. Pero mula dito sa may bandang Coron, Palawan, papasok ng bandang Kaluran ng Mindoro hanggang west portion ng Panay Island at Negros region, heavy rain po to halos violent rains ang mararanasan natin mula dyan sa baba ng Visayas. At then, palapit dito sa malapit sa sentro ng bagyo, pinakita ko na sa inyo yung Doppler radar ay extreme heavy rainfall po ang aasahan natin. So, violent at to extreme rainfall po. So, posible pa rin ang malawakang pagbaha pa rin. Hindi natin maialis ang posibilidad pa rin yan despite na low tide po. Asahan pa rin ang mga pagbaha at ingat sa pagguho ng lupa. Lalo na dyan sa bandang dulo kung saan malapit ang pinakamata ng bagyo sa paligid ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte hanggang Pulilo Island, na kung saan dyan naman tatawid itong bagyong ito. Patungo nga po dito sa may bandang Aurora mamayang gabi. So maghanda-handa pong lahat dahil asahan ang matitinding pag-ulan. Sa Mindanao, despite na medyo mostly cloudy ang buong Davao region, mapapansin natin dito ay kakaunti lamang. Hindi masyado kayo aabutan ng matinding buhos ng ulan. Although, asahan ang mga ilang light to moderate pa rin sa iba't ibang bahagi ng Davao region. Kabilang na ang City of Davao, Davao de Oro, at hanggang Davao Oriental na po yan, Davao Occidental, at ilang bahagi nga po dito sa Mebel ng General Santos, Sarangani, at ilang parte ng South Cotabato. And the rest, magiging maulap tayo ng husto, kabilang na ang rest ng Maguindanao, Maguindanao del Sur hanggang Lanao del Sur, Lanao del Norte at entire ng Northern Mindanao, magiging mas maulap tayo at asahan ang kalat-kalat na pag-ulan. So kung titingnan natin yung rainbow color para sa mas detalye kung uulanin kayo ng mga light to moderate, yes, ang buong Mindanao po sa Hilaga hanggang Surigao region, at least light to moderate ang magiging pag-ulan ninyo dyan. Kalat-kalat po yan. Kabilang na ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, ng Zamboanga del Norte hanggang Oroqueta, Samisames Occidental area. So kayo po medyo uulanin dyan sa parte na yan. At entire na po ng Visayas, pataas na ng extreme Northern Luzon, asahan po ang malawakang pag-ulan ang iiral. Ang mga pagkulog at pagkidlat so far dito yan sa may pinakadulong boundary ng bandang Cagayan, kung saan ay may mga pagkulog at pagkidlat ngayon na umiiral dyan. So ingat po mga folks, dahil asahan natin nararagasain tayo buong maghapon sa loob ng 48 oras ni Bagyong Juan o Super Typhoon Juan. So kung titingnan natin sa pinaka CIMS Doppler para makita natin yung at least yung pinaka-divorak ng pinaka-pinpoint ng mata nito. So makikita natin sa CIMS Doppler, ito po yung pinaka-sentro ng mata niya sa may bandang Catanduanes po. Ayan. Kitang-kita po sa CIMS at makikita natin ang pinaka-stronger rainfall dito sa parte ng bandang Legazpi o Sorsogon at Northern Samar area. Yan, medyo mas mataas ang concentration ngayon ng ulan dyan. Ayan, makikita natin dito, banda rito ang malakas ang buhos ng ulan, ascending. And then, pagdating dito sa may bandang upper left quadrant, at least heavy rain pero hindi sintindi rito sa may bandang Legazpi at bandang Sorsogon. Yan. So, papansinin nyo po yung pinaka-quadrants at yung mga uulanin. Matinding pag-ulan ang nakikita pa rin sa may bandang Bicol region hanggang Quezon province. Base na rin sa Doppler. At kitang-kita po yung inflow ng hangin. Tuloy-tuloy pa rin na nagdadala ng pag-ulan sa bandang Palawan hanggang Central Visayas, kabilang na ang Cebu, Leyte at Negros region nga po hanggang Iloilo at Panay. Yan. At silang bahagi ng Northern Mindanao, inaabot pa rin kayo ng CIMS base sa CIMS radar na inaabutan kayo ng mga moderate to some heavy rain showers po. So yan po ang makikita natin at hindi natin masyado isa-isahin dahil halos entire nga po ng Visayas at Luzon ay asahan ang matitindi at grabe ang pag-ulan. So asahan na natin ang malawakang pag-ulan lalo na sa malapit na mata o sentro ni Bagyong Juan. So again, ito po yung magiging bugso ng hangin natin as of 12 PM po ng tanghali ngayong araw ng linggo. Makikita natin ang grabe po ng hangin na umaabot sa 102 pataas. So mga 102 km per hour to 177 km per hour ang parte ng bandang Quezon Province.
At pagdating sa may bandang buong Camarines Norte, Camarines Sur hanggang Sorsogon po, umaabot sa at least approx mga 102 to 117 kilometers per hour. Yan. At mula sa pinakamalapit sa gitna na kung saan inaabot pa rin ang bandang Polillo Islands, dulong bahagi ng Camarines Norte, papalo ng around 133 to 149 kilometers per hour. Kaya kayo nakataas sa tropical cyclone wind signal number 5 dyan sa area na yan. Dahil papalo yan sa 133 to 149 kilometers per hour yung bugso ng hangin ninyo dyan. Base na rin dito sa ating ginagamit na wind gust na mula mismo kay Pag-asa. And then, ang Metro Manila, mapapansin nyo, hindi pa masyado ganon kalakas ang hangin. Naglalaro pa rin sa around 50 to 61 kilometers per hour ang Metro Manila. So, mapapansin natin, kaya po nasasabi natin tropical cyclone wind signal number 2 pa lamang talaga tayo. Base dito. Pero kay Pag-asa, itinaas na nila yan sa tropical cyclone wind signal number 3. Well, kasi meron naman kasi silang tinatawag na lead time. May lead time silang tinatawag. Kaya minsan, advance yung kanilang ahead of time ng pagde-declare ng tropical cyclone wind signal. So, base na rin dito sa pinaka-actual naman ng wind gust and MSLP ay tropical cyclone wind signal number 2 pa lamang tayo sa Metro Manila. Naglalaro nga po around 50 to 61 kilometers per hour yung bugso. So, kung average wind speed yan, malamang nasa around 40 kilometers per hour lamang yan. Ganun lamang yung bugso na, yung ating average wind speed sa Metro Manila. Kaya mapapansin nyo, ulan pa lamang tayo. Yung, pinakita ko na sa inyo yung atmospheric pressure. Ito ngayon yan, as of 12 o'clock PM yan. Ito naman yung 24-hour accumulated rainfall kasama na ang NCR. Yan, take note po yan. Aabutin tayo sa loob ng 24 oras, 100 to 200 millimeters ang magiging accumulated rainfall natin. Yan. Ilang parte yan, lalo na sa may bandang Bulacan at Quezon City. Sa parte ng bandang Caloocan o ilang bahagi ng Quezon City, just in case, naglalaro mga 50 to 100 millimeter ang accumulated rainfall. Pero within or next 24 hours, nasa may bandang ano na yan, Lunes na po yan ng umaga. Yan. So, yun po yung ito yung pinaka 24-hour period natin. Ang mga araw hanggang bukas na po yan. So, at least ang Metro Manila, ang masisiguro lang natin, naglalaro po sa 50 to 100 mm ang magiging accumulated rainfall natin. Yan. Kung sa SWAT ay aabutin nga po kabilang na ang bandang Nueva Ecija na papalo sa 200 to 300 mm ang ulan. Yan o. Yan, no? Ito yung Barang General Nakar, ito yung Baler Aurora. So, yung paligid na yan, kasama ng Polillo Islands. Papalo sa 200 to 300 mm ang magiging accumulated rainfall sa inyo. Damay na ilang parte ng Laguna, yan, boundary ito ng bandang Rizal, pero usually, Quezon Province na yan pasok. Yan po, damay. Ang aabot sa 200 to 300. Pero sa mga nagtatanong natin ng mga kababayan sa Laguna, at least hanggang 100 mm ang magiging accumulated natin sa loob ng 24 oras. So, malinaw yan ha. So, sa ating 6 watt naman ay ganun din ang ipinapakita. So, malinaw naman itong mga folks. Yan. So, makikita natin ang pinaka 6-hour period natin ngayong araw. So, within 6 hours ay uulanin ng matindi. Ang parte nga po ito ng Camarines Norte hanggang Camarines Sur. Naglalaro 100 to 200 mm especially sa Catanduanes. Within 6 hours naman po yan ngayon. Ngayong tanghali. So, yan po at tuloy-tuloy po yan mga folks at yung 6-hour accumulated rain ay ito naman po. So, buong Bicol region halos, Camarines Norte, Camarines Sur hanggang Catanduanes, papalo ng more than 50 to 70 mm ang accumulated rainfall in 6 hour po yan. So, malinaw, malakas po. Grabe ang ulan sa inyo dyan. So, mag-iingat at asahan po ang maulan na panahon po. So, diretso agad sa ating ginagamit na computer-generated tropical cyclone sector as of 11:45 AM po ngayon. Ngayon, base sa aking tropical cyclone sector, ang center air pressure na ngayon ni Super Typhoon sa kanyang 1-minute average na si Juan ay nasa 949 hectopascals na po ito. So, under category 3 Super Typhoon ito.
nasa 204 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 265 kilometers per hour. Pero sa 10-minute average ito, kung kung pagbabasehan natin, under typhoon category at 179 kilometers per hour at bugsong umaabot ng 233 kilometers per hour. Bakit ganon? Bakit biglang humina? Well, kung titingnan natin sa ating tropical cyclone sector dashboard, ay mula rito, yan, hanggang dito po, umabot sa pagiging super typhoon siya. Yan, super typhoon pa rin siya. Pero sa 10-minute average, mula kaninang umaga, yung mga alas 8:30, mga ganyan, pumalo pa siya sa pagiging super typhoon niya. Mula 7:45 AM at hanggang bandang 8:30 kaninang umaga, umabot sa super typhoon yung kanyang 10-minute average. Bakit bigla itong humina? Kasi po, matapos niya lumapit dito sa may baybayin po ng Catanduanes, nagkaroon na po ng unti-unting land resistance dito sa Bicol region. Kaya bahagyang nabawasan yung maximum sustained wind ng kanyang 1-minute average. Siyempre, bababa rin ng bahagya yung 10-minute average nito. Hihina din. Since humina ng bahagya yung kanyang 1-minute average, automatic hihina rin ng bahagya yung kanyang 10-minute average. Bumaba siya sa 179 kilometers per hour ngayon. So, supposed to be 185 kilometers per hour yung ating super typhoon range. So, bumaba siya, nag-below 185 siya, kaya pasok siya sa typhoon category lang. So, ganun po yung pinaka-real time natin. Wala po tayong magagawa niyan dahil nagkakaroon na siya ng interaction dito sa kalupaan ng Bicol region. So, kung i-activate po natin yung satellite imagery ng Himawari, makikita po ay matindi po yung land resistance na sa kanya. Siyempre, medyo lumapit sa kalupaan, asahan natin ay magkakaroon ng resistance dyan. Medyo nare-reduce yung kanyang maximum sustained wind dahil sa may resistance na nga po umiiral sa kanya. Yan. So, gaya nga po ng sinasabi natin, oras na nagkakaroon na siya ng interaction sa kalupaan, ay asahan natin na babawasan po yung maximum sustained wind niyan. Hindi naman laging stable ang magiging maximum sustained wind ng isang bagyo. Hanggat nasa dagat lang ito at kapag walang nagiging interaction sa kalupaan, ay maximum sustained wind niya ay mananatili. Pero oras na dumikit ito o halos lumapit sa anumang kalupaan ng isang bansa, asahan nyo nagkakaroon ng resistance yan. Nababawasan po yung maximum sustained wind niyan, dahan-dahan. So, ganun na lamang po. Pero yung kanyang 1-minute average wind speed, pasok pa rin siya sa super typhoon category. Samantalang yung 10-minute, well, babawasan talaga yan ng konti at bababa sa typhoon category. At dahil nga po bumababa yung 10-minute average natin at yung ating average wind speed sa Pilipinas, ginagamit natin ay 10-minute average, asa natin mababawasan din yan mga folks. Pero wag pa rin pakampante dahil nasa typhoon category pa rin yan sa ating 10-minute average, mabagsik at malupit pa rin ang magiging dalang ulan yan at storm surge, lalo na sa buong Bicol region nga po. Yan, very high risk na po kayo hanggang dyan na yan sa may bandang silangan nga po ng buong Northern Luzon. Damay-damay na yan. Yan, umaabot, kitang-kita naman po sa satellite imagery yung malawak na sentro nito, pati yung pinakamata niya. Ayan o, halos na sa pinakabaybay na ito ng Catanduanes. And then ngayon, medyo nakatawid na ito ng bandang Catanduanes, nandito na yan sa may bandang northeast ng Camarines Sur. So kung susukatin natin ang distansya niya mula Camarines sa Sur, yan, as of 12 o'clock, so 12 o'clock na po, mula dito sa pinaka-Siruma, sakop ng Camarines Sur, layo nito ay nasa halos 32 km na lamang east-northeast ng bandang Siruma, Camarines Sur. Yan. So, yan po yung pinakamalapit sa kanya dito, sa dulong-dulong parte na ito ng Camarines Sur. Yan po yung distansya niya as of 12 o'clock ngayong tanghali. So, sobrang lapit niya, well, asahan natin matindi po yung resistance dito. Magkakaroon siya ng malawak na resistance. So, medyo dumaos-do siya ng konti, base rito. Kaya mapapansin ninyo dito sa ating tropical cyclone track combination, bumababa yung forecast track. So titingnan natin sa ating tropical cyclone track combination, base naman dito ay bumaba rin yung track niya. Ayan o. So ayon kay Pag-asa ay posible itong maglandfall mamayang gabi sa Baler Aurora. Kay Joint Typhoon Weather Center naman, mas mababa ng konti pagitan ito ng bandang San Luis
at bandang Dingalan or Gabaldon. Sakop pa rin ng Aurora. Kay DeepMind AI naman, nanatiling sa may bandang Dipakulaw, maglalandfall mamaya. Ganon din kay Japan Meteorological Agency, mamayang gabi, bandang Dipakulaw din ito maglalandfall. So mapapansin nyo po, medyo malawak pa rin yung cone of uncertainty nilang 4. Malawak pa rin po yung kanilang uncertainty o yung hindi kasiguraduhan kung saan ang eksaktong maglalandfall. May distansya pa rin sila, hindi pa rin sila pare-pareho ng magiging landfall mamaya. Medyo hiwa-hiwalay pa rin yung forecast nila. So, gaya nga po na sinasabi natin pa ulit-ulit, hanggat malayo pa po yung bagyo, asahan magbabago-bago pa o magtataas-baba pa po yung kanyang trajectory. Mamaya, baka tumaas na naman yan or baka sumunod na rin itong si Japan Meteorological Agency na mas bumaba din yung trajectory. So, yun lang po yung pinaka-initial natin ha. Kaya ang magiging possible landfall point ni Bagyong Uwan mamaya either sa Dipakulaw, Baler Aurora, San Luis or bandang pagitan ng Gabaldon at San Luis. Yan po yung magiging possible landfall points at simula po bukas ng madaling araw, inaasang tatawarin nito ang buong Aurora hanggang Quirino possible or bandang dito nga po sa may bandang Nueva Ecija sa Central Luzon. Tatawirin nito ang Central Luzon. So, either mag San Jose ito or bandang Nueva Ecija or magkikirino. Either way dyan. At tatawid dito ng either Nueva Vizcaya or bandang Urdaneta, Pangasinan. And then, dire-diretso ito magbebenggit. Either magbebenggit po ito or magdadagupan or malapit sa may bandang Agoo. Or siguro dito sa may bandang San Manuel, sakop ito ng Dagupan. So, medyo erratic. Pero, ang malinaw lamang na tatawirin nito simula mamayang gabi, mag-Aurora, either Nueva Ecija or Quirino, Nueva Vizcaya or Urdaneta, Benguet or bandang Manawag sa Dagupan. And then, inaasahan daw o posible itong e-exit either by Monday na po ng madaling araw. Yan, Monday na mga bandang madaling araw, inaasahan itong e-exit either sa Agoo or Aringay or kung bumaba naman ito ay bandang Rosario or bandang Agoo pa rin, Alanganin or bandang pagitan ng Sison o Dagupan, e-exit papunta sa West Philippine Sea. Posible pa itong mag-Bolinao dahil halos dikit na dikit sa may bandang Bolinao, Pangasinan. Kung susundin natin ang forecast track ng Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa. Pero kung kay Japan Meteorological Agency naman ang pagbabasehan natin, malamang hanggang Aringay ito o Agoo or Bawang, La Union naman ito e-exit. Mga Monday na nga po yan ng madaling araw. Yan po yung possible e-exitin niya ha. Dahil mapapansin po natin, hindi pa sila pare-pareho talaga ng forecast track kung saan ito lalandfall at kung saan ito e-exit. Yan na lamang ang pagbase natin. Either magbabawang La Union ito e-exit, Aringay, Agoo, Santo Tomas, or bandang San Fabian sa Dagupan, or tatawid pa ito ng Bolinao. Yan po yung possible na i-exit nitong si Super Typhoon 1. Yan. And then magwe-West Philippine Sea na po ito. Then kikilos ito pahilagang kanluran. And then bago ito umexit ng Philippine Area of Responsibility by Tuesday ng madaling araw. So possible e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility Tuesday ng umaga. Yan. Inaasang e-exit nito ng Philippine Area of Responsibility sa Martes na raw ng umaga. At pag exit niya dyan, mapapansin nyo po, imbis na susubsub siya, dadaos-dos dito pa southwest, ay humilagang silangan pa ito. Nag-northward ito and then nag-northeastward. Yan. Papasok ulit ng ating Philippine Area of Responsibility sa southwest ng Taiwan. Piniliwanag na natin yan kahapon kung bakit ganon. Pero ulitin natin para sa hindi pa nakakaabot ng report ko kahapon. Kasi nga po, may malakas po tayo na amihan dito sa hilagang kanluran ng Northern Luzon. Yan. Ito po yung daloy ng amihan. Malakas po yan. Mataas ang high pressure area dyan sa area na yan. So kahit kaninong meteorologist sasabihin nila may high pressure area dyan. Siyempre naman, malakas po yung ating amihan kasi dyan. So ang tendency po, ang galaw ng bagyo at dahil sa sobrang lawak po ng bagyo,
mangyayari sa kanya yung pinaka-physics. Physics po ang masusunod. So, imaginein po, ang trumpo, pinapaikot nyo po counterclockwise. Yan ha, nililayman term na uli natin. Imaginein nyo po, ibato nyo yung trumpo, paikutin nyo yung trumpo, pero counterclockwise. Then, maglagay po kayo ng harang dito sa kanya, dito, at pabanggain ninyo yung trumpo, papunta rito. Papapansin ninyo, yung counterclockwise na ikot ng trumpo, habang bumabangga ito dito sa pader, ang mangyari sa kanya ay ganito. Ito po yung pader, kunyari, ito yung high pressure area, and then umiikot yung trumpo, counterclockwise po yung ikot. Kasi counterclockwise naman ang ikot ng bagyo natin talaga dahil northern hemisphere. So, pa-forward, pagbangga niyan sa pader, ang mangyayari sa trumpo, gaganyan. Tatalsik siya pa ganyan. Magre-rebound siya ng pahilagang silangan. Hindi po siya magdadaos-dos. Kasi nga po, ang bagyo natin ngayon, si Juan, sobrang laki. So kung imagine niyo isa siyang napakalaking trumpo. Imagine ang malaking trumpo, mabigat na, 'di ba? So yung gravity po ng bagyo ang mag-a-apply dito sa high pressure area kapag ito nabundol dito ay imbis na dadaos-dos, kakabig ito pahilagang silangan. Dahil po yung kanyang physics na counterclockwise and then yung impact dahil po sa gravity ng Earth tatalbog ito pahilagang silangan po. Yon po ang pinaka-layman term niyan para sa gusto pa rin maintindihan bakit pahilagang silangan imbis na padaos-dos ang galaw niya. So hindi po lahat ng pagkakataon ang isang bagyo laging padaos-dos. Depende pa rin yan sa bigat at physics ng isang bagyo. Siyempre kung ang bagyong si Juan halimbawa maliit lamang yung circulation niya, yan maaari pa siyang dumaos-dos, makakapagdaos-dos pa yan dahil malakas ang puwersa sa kanya ng high pressure area dito o yung daloy ng northeast monsoon, tatabuin yan pa daos-dos. Pero dahil sa sobrang laki po ng bagyo at sobrang bigat niya, hindi kakayanin ng high pressure area dito na itulak siya pa subsob. Instead, ang gagamitin ng bagyo na sa sobrang laki nito, yung kanyang bigat o yung gravity niya sa Earth. So, babangga siya and then magre-rebound siya pahilagang silangan. So, ganun pa mangyayari sa kanya pagka-exit niya ng Philippine Area of Responsibility sa Tuesday ng umaga, ay bigla itong magre-rebound pahilagang silangan. And then, expected nga po, papasok uli ito ng Philippine Area of Responsibility. Yan, mga November 13 na raw ito ng umaga. So, mga Huwebes. Mga bandang Huwebes daw ng umaga or siguro bago maghating gabi ng Tuesday, pagitan, so bago maghating gabi siguro ng Tuesday or madaling araw ng Thursday, papasok nito ng Philippine Area of Responsibility uli dito sa may bandang southwestern Taiwan. Yan, so papasok uli, balik na naman siya sa pangalang lalabas siya ng PAR, babalik sa pangalan na Fungwong sa Tuesday ng umaga, and then buong 24 hours nandito yan sa may bandang baybayin, and then pagdating ng bandang Wednesday ng gabi or bago maghating gabi, papasok ito ng PAR uli or Thursday na ng umaga or madaling araw. Just pagitan po niya na either Tuesday ng gabi, Wednesday ng gabi or Thursday ng madaling araw. Yan, papasok uli ng Philippine Area of Responsibility. Balik na naman siya sa pangalang Uwan na naman for the second time. And then tuloy-tuloy itong e-exit daw ng Philippine Area of Responsibility. Approximate ahead of time na yan, siguro mga Sabado na ng umaga o Biyernes. Yan, mga Biyernes ng umaga. Yung pinaka-list niya. Base dito sa forecast track ni Pag-asa. Pero sa either sa Japan Meteorological Agency, kung titingnan din natin, mga Sabado daw. Hindi, Friday din. So mukhang Friday nga ng umaga ay posibleng umexit na rin ito agad ng Philippine Area Responsibility habang babaybay nito ang Miyakojima Island sa Japan. Then posible pa itong magnaha sa may bandang Okinawa Prefecture, Japan sa darating nga po na Biyernes o Sabado na. Yan. So yun po ang pinaka-analysis natin sa magiging kilos ni Super Typhoon 1 So sa mga nagtatanong, posible pa ba itong bumaba? Yes, dahil kung titingnan pa rin natin yung ensemble na natiling malawak pa rin ang kanyang cone of uncertainty. Dito pa nga lang sa tropical cyclone track combination natin, malawak pa rin yung cone of uncertainty niya
doon pa kaya sa kanyang forecast ensemble. Ayan o, malawak pa rin yung kanyang forecast ensemble. Ayan o, malawak pa o. Sobrang lawak pa po. So pwede pa pong tumaas yan at pwede pa pong bumaba habang malayo pa ang bagyo dyan sa may bandang Aurora. So yun na po wag na po tayong paulit-ulit ng tanong kung posible pa bang bumaba yan. Posible pa po. Again, posible pa po habang hindi pa naglalandfall sa may bandang Aurora itong si Juan. So, yun po ang pinaka-easiest way ng explanation dyan, mga folks. So, silipin natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin. Well, yung ating binabantayin nga po na convergence ng isang araw, mga 3 days ago, ay mukhang hindi na ito magtutuloy dahil po gaya nga po ng report natin nung isang araw, di ba, sinabi ko nga po, malakas ang easterly trade wind sa kanya sa silangan habang nagko-Coriolis at dahil din sa lawak ng presensya ng monsoon trough ni Juan ay medyo nahatak yung iba niyang surface trough. Yan, tingnan po natin dito. Kaya mapapansin natin dito is medyo meron pa rin siyang pinaka-invest moderate pero very disorganized. Yan. So, mababa pa po at napakababa yung kanyang saturated at nawala yung kanyang upward low. So, mukhang nanatili siya sa pagiging surface trough o tropical wave lamang. Pero yung chance niya na magiging cyclonic or magkaroon ng mas mataas na circulated low-level convection, mukhang sa ngayon ay nanatiling napakababa. So, kung titingnan muna natin sa computer models po, ayan, makikita natin medyo naging tropical wave na lamang itong binabantay natin na convergence dito. So, hindi siya nagtuloy at kay SMWF wala namang nakikitaan, tropical wave lang din. Kay NAVGEM ay wala. So, walang nakikitaan pero tropical wave lang din na nakikitaan. So, mukhang hindi nag-succession yung Coriolis nung binabantay natin na convergence. Wala rin dito, tropical wave lang din. Yan. So, nagapi siya ng malakas na easterlies dito, yung easterly trade wind, yung temperatura. Kasi nga po, tumaas na yung ating sea surface temperature. Nireport ko na nga po sa inyo yung report ng ating status ng ating La Nina, di ba? Pumalo na sa negative 0.53 degrees Celsius. So, masyado pa siyang uminit. Mas lalo pa itong tumaas ang sea surface temperature sa may bandang Mid-Pacific. So, medyo hindi nag-accumulate ng gusto yung Coriolis dito. Medyo nahirapan siya sa easterly trade wind. Ayun, malakas yung easterly trade wind, hinatak pa nitong si Bagyong Juan. So, lumakas yung easterly trade wind sa kanya, nahirapan tuloy siya na magkaroon ng upward low. Yun. Yung mean sea level pressure ay tumaas tuloy yung atmospheric pressure. Nag 1,008 hectopascal sa sana, and then bigla itong tumaas. So, nagapi siya ng easterly trade wind. So, mukhang wala tayong inaasahan na may susunod po kay Bagyong Juan. So, medyo okay naman po mga folks. At so far ay maganda naman ang balita natin. So, kung titingnan natin sa convergence, ayan, nag-dissolve siya, pero nag-maintain siya sa at least 18 kilometers per hour. Pero buhagag na siya masyado at hindi na talaga siya nagkakaroon ng Coriolis circulation dito. Malakas po yung easterly trade, Kaya yun po. Kaya walang naging vorticity. Yan, walang naging developed vorticity, medyo sa baba, kaya lang ay tropical wave na lamang ito. Hindi na ito nagkaroon pa ng upward length o yung pinakapulidong LLC o low level convection. Hindi siya nakitaan ng low level convection. So wala po tayong inaasahan na susunod kay Juan after nito makatawid ng bansa this coming week nga po na darating hanggang Wednesday. So after nyan hanggang Wednesday ay wala tayong inaasahan na susunod kay Juan. Well, tingnan po natin dahil nanatiling developing pa rin ang intertropical convergence zone dito habang tinatawid nito ang buong Nodal Luzon nitong si Juan ay patuloy pa rin ang intertropical convergence zone kaya anumang oras posible pa rin bigla tayong mabulaga na mayroon na naman bagong convergence na papalit. Kaya titingnan natin. Pero sa ngayon, wala naman tayong nakikitaan na susunod kay Juan sa ngayon. So, ito po yung forecast niya. So, malinaw naman po. Self-explanatory na po dahil nandito na nga po sa halos, dito na po sa may bandang Luzon na po o bandang Bicol region na nga po ang sentro ni Juan. Kaya, very self-explanatory na lamang po yung forecast natin ngayong araw hanggang bukas. So sa ulat din Dol, well, dahil po sa presensya ni Bagyong Juan ay magiging very noise na naman ang aking seismograph dahil sa alon.
Lalakas po yung mga alon, nadedetect yan ng aking seismograph. Napapagkamalan niyang mga minor earthquakes. Malakas yung hampas ng dagat, kaya nadedetect ito. Yan. Tapos bumababa yung atmospheric pressure natin. Since bumababa po yung atmospheric pressure, ay lumalakas naman yung sensitivity ng aking pendulum. Kaya ganyan ang nangiging resulta. Sobrang magalaw yung pendulum natin ngayon dahil mababa ang atmospheric pressure. Kasi po ang atmospheric pressure parang ano yan may bigat yan eh. So pag masyadong may bigat, nagiging stabilize yung mga pendulums natin. Pero pagka gumagaan masyado yung atmospheric pressure, mas nagiging free o very free siyang makagalaw ng husto. Ang resulta, noise ang kapalit. Yan. So kapag may mga very minor earthquake na mga at least magnitude 3, halos hindi ko na yan madetermine dito. Unless pumalo yan ng magnitude 4 pataas. Yan. So malinaw yan mga folks. At so far ay kukunti pa lamang yung mga pagyanig dito na sa data feed ni PBOX. Mula kanina madaling araw, wala namang gaanong nadedetect na magnitude 4. At mukhang kakunti pa lamang sa ngayon ang mga aftershocks na dadagdagan sa Bogo, Cebu. Although tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks dyan sa Bogo, Cebu. Kaya at least dito medyo nakaka-recover na kayo. Medyo okay na yung panahon sa inyo dyan. Dahan-dahan nag-i-improve weather condition na kayo dyan. Pero patuloy pa rin kayo na magkakaroon ng mga ilang moderate rain showers dyan sa may bandang Cebu. Pero hindi na singtindi na nararanasan ngayon sa Bicol region. So hopefully walang binaha sa inyo mula kahapon. Yan. So yan po at marami pa ring nadadagdagan at yung aftershocks dito sa may bandang Davao Oriental, ay at least walang nadadagdagan masyado. Ganon din sa may bandang Surigao. Except lang dito sa may bandang Bogo, Cebu, tuloy-tuloy pa rin ang nadadagdagan na earthquake. So kung sisilipin natin historical earthquake natin for the month of November. Yan, so for the month of November, load natin. Ang total earthquakes natin ngayong araw, 404 earthquakes, 376 dito is magnitude 2.0 pataas, 25 sa magnitude 4 at wala naman tayong nadadagdagan sa magnitude 5, so nanatiling 3 ang ating magnitude 5.0 na lindol. So ang total earthquake na nadagdagan ngayon sa may bandang Bogo, Cebu, so nasa 130 na po yung total earthquakes dyan, 49 sa may bandang Surigao region at 57 naman sa Davao Oriental, malapit sa Manay. So tuloy-tuloy pa rin, at least may mga konting nadagdagan dito sa may bandang Davao Oriental at Surigao. Medyo mas marami pa rin dito sa may bandang Bogo, Cebu. Tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershock, so mag-ialista pa rin tayo mga folks anytime dahil napakamagalaw talaga yung mga tectonic plates at yung subduction plates naman dito sa may bandang Philippine plate sa silangang ng Mindanao. So mag-iingat pa rin po mga folks at least kayo dyan medyo makakahinga na kayo ng medyo maluwag-luwag na, lalo na sa Visayas dahil papalayo na sa inyo yung bagyo. Kami naman dito sa Metro Manila ang medyo hihinga ng malalim dahil malapit dito naman sa amin sa Metro Manila, medyo unti-unti o medyo lalapit ng husto itong si Typhoon, Super Typhoon Wen 1. Yan po. So maliwanag yan mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Linggo, November 9, 2025.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa mabagyong araw ng Linggo, November 9, 2025. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.bimoweather.com para sa babang detalye gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na. Sa ating report, asahan natin ang mabugso ang hangin natin lalo na malapit sa sentro ng Bagyong Juan. Mag-ingat pa rin po ang lahat anytime. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks, mag-iingat po ang lahat at magandang araw po sa ating lahat.